Hello Kasden fans! Pag-uusapan natin sa topic na ito, sa vlog na ito mga sombreros, ay kung okay lang ba na mas matanda ang lalaki sa babae. Ito po pwedeng sa normal nating setup o sa normal nating pamumuhay. Kasi si Ma'am Catherine ay 4 years younger than Sir Alden. Si Box Office King ay 32, si Box Office Queen naman po ay 28. Pero pag-uusapan natin dito yung mga advantages at saka disadvantages. Pero una po, update lamang po, kung mamarapatin nyo lang, ay share ko lang po naman na si Sir DJ po ay nag-concert dito sa amin sa Davao, dito sa Tagum, sa gymnasium po sa Capitol nung June 7. Kahapon po ito mga sombreros, or kung late ma-upload itong vlog ay June 7, 2024. Ito nga no, magsasite din tayo ng mga couples na mga artista na tumagal naman or okay naman yung relasyon nila na mas matanda ang lalaki mga sombreros. Unang key point ko dito, kapag lalaki kasi ang kumaga pa mas matanda, mas mature mag-isip mga sombreros, kumaga pa sa akin mas, kasi siya yung kumaga pa may command, siya yung leader dapat at saka pinuno doon sa ng tahanan, no, bilang tatay, bilang asawa mga sombreros. Parang siya yung nangunguna dapat. Yun yung parang normal na setup mga sombreros kasi case to case basis naman. Wag muna kayo mag-comment na babae ako yung tatrabaho, ako yung naghahanap buhay. Wag muna, okay? Tapos pangalawa, kapag mas mature mag-isip ang lalaki mga sombreros, madadala niya yung babae. Wag niyo akong i-bash kasi sabihin niyo mas malakas ang babae, wag po nating isipin muna yun kasi naman inclusivity, ganon. So feminine power. So wag mo nang gawin mga sombreros Meron akong mga list of couples dito. Una, syempre ang Dongyan. So sa mga hindi nakakaalam mga sombreros, si Sir Ding Dong ay mas matanda ng 4 na taon din mga kasombrero. So ang Kasden, 4 na taon din yung gap nila. Si Sir Ding Dong po ay 43 years old. Isinilang siya noong August 2, 1980. Tapos si Ma'am Maria naman po ay August 12, 1984. So 39 years old. So kumaga pa 4 na taon din yung gap nila. O di ba? Parang yung Kasden talaga 4 na taon din yung gap nila. So parang sila yung susunod talaga na Dongyan. Nawa mga kasombreros, no? Iaamin po natin 'yan. At ipanalangin sa Diyos mga kasombreros. So maliban sa Dongyan na 4 na taon yung agwat na kasi nakita ko talaga ang Dongyan mga sombreros, hindi sila perfectong couple, pero they are an example of good relationship when it comes to parenting, when it comes to husband and wife relationship, no? Nakita mo sila mga sombreros sa harap ng camera. Syempre sa private life nila ay hindi. So another mga sombreros na may yung mas mature ang lalaki sa babae ay si Sir Coco at saka si Ma'am Julia Montes. Although hindi talaga sila publicly announced or publicly declared mga sombreros na sila na talaga ay so pwede pa natin silang gawing example kasi nga marami ang kumbaga pa nakapansin talaga na mag-couple sila mga sombreros. Si Sir Coco ay 42 years old, si Ma'am Julia ay 29. So although medyo malaki yung gap nila, no, si Ma'am Jessie Minjola at saka si Luis Manzano. Si Luis mga sombreros is 43, si Ma'am Jessie ay 31. Tapos si Mariel Padilla, no, si Mariel Rodriguez Padilla at saka si Sir Robin, si Senator, ay 15 years yung gap nila. Tapos yung parents ni Donnie Pangilinan mga sombreros, sa mga hindi po nakakilala, si Ma'am Maricel Laksa at saka si Sir Anthony Pangilinan. Si Ma'am Maricel Laksa po ay 54. Tapos si Sir Anthony Pangilinan ay 59. So 5 years yung gap nila mga sombreros. So based ito sa kwento nila, sa interview nila nung sa isang napanood ko mga sombreros, 23 yata si Ma'am Maricel, tapos 28 si Sir Donnie nung nagpakasalo sila. So doon natin binase. Si Ma'am Sharon Cuneta at saka si Sir Kiko. Si Ma'am Sharon po ay 58, saka si Sir Kiko po ay 60. So 2 years lang yung gap nila. Si Sir Richard Gomez, hindi Gutierrez Sir Richard Gomez at saka si Ma'am Lucy Torres. Si Sir Richard ay 58, tapos si Ma'am Lucy naman ay 49. So ito sila ay 9 years yung gap nila. Tapos ito si Jane Oineza
at saka si RK Bagatching. Although hindi ko ganong pero na-search ko kasi si Ma'am Jane Oineza ay 27, tapos si Sir RK Bagatching ay 36. Tapos si Ma'am Heart Evangelista at saka si Sir Cheese Escudero, no, 16 years yung gap nila mga sombreros. Tapos si si Ma'am Mariz at saka si Sir Rico Blanco, no, mataas din yung kanilang or malayo rin yung agwat nila mga sombreros, 25 years. O si pa pala, si Sir Billy Crawford at saka si Ma'am Colleen Garcia. Sila po ay malaki rin yata yung gap nila mga kasombreros. So yun po, no, para sa ating tula, pinamagatan natin buhok. Tumatak at alam talaga natin ang lyrics na kahit maputi na ang buhok mo. Ang essence ng kantang ito ay sadyang tunay at totoo. Sa pag-ibigan ng magsing-irog, nako, hindi tama ang mamangka sa dalawang ilog. Buhok ay ang maaaring sukatan ng lifetime relationship. Nawa ay pagbutihan ang process at tagal sa courtship. Mga buhok na nagsiputian na ay senyales ng mahabang patience, maikling tampuhan ng lalaki at babaeng ini-enjoy ang relationships processes, stages at misunderstanding circumstances. Ang buhok sa paglipas ng panahon na natural, basihan din kung kayong dalawa ay nagtagal at magtatagal. Dalangin ko na isang hamak na lingkod, bawat relasyon ay may blessing sa may kapal. At sana rin ang mga mag-partner always ask first for God's grace and approval. Kasi yun talaga ang the best, nararapat at never kakalawangin na parang bakal. Buhok, bow. Para sa ating word of God mga sombreros, ay nais ko pong i-share itong 1 Corinthians chapter 11 verses 7 to 9. Sabi po dito, for a man indeed ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But woman is the glory of man, for man is not from woman, but woman from man. Nor was man created for the woman, but woman for the man. Ito mga sombreros, huwag muna natin tingnan yung nangyayari sa ating sosyedad ngayon na kumaga pa may overpowering, may kumaga pa o mas makapangyarihan ng babae kaysa sa lalaki or mas makapangyarihan ng lalaki kaysa babae. Ito po mga sombreros, based sa perspective ng kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Titingnan natin yung day of creation na si Adan ang unang nilikha, tapos ang babae nilikha from tadyang ng lalaki. So ito po ay kumaga pa kapag ang iyong asawang lalaki ay may takot sa Diyos, kung naglilingkod sa Diyos, kung mapagmahal, maibigin, nag-worship at sumasamba sa Diyos mga sombrero. Sabi dito, ito kasi yung turo tungkol sa mahabang buhok ng lalaki at saka maikling buhok ng babae. Sabi dito na, for a man indeed ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. Ito ang mga sombrero sa aking tinuturo natin, kapag mahaba ang buhok ng lalaki, ay hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. But this is not the basis that you will be saved or not. Okay, kumbaga pa, faith ang nagmamatter. Yung pananampalataya talaga ng isang lalaki o ng isang babae ang magiging basihan ng kaligtasan. Kumbaga pa, yung doctrine na ito, yung turo na ito mga sombreros is just minor, na hindi siya mag-lead or hindi siya kumbaga pa malaking issue when it comes to faith to God mga sombreros. Pero sabi dito ang gusto nating yung point natin dito mga sombreros ay nararapat lamang na lalaki dapat ang kumbaga pa image ng Diyos. Kung siya ay magiging image ng Diyos sa Christian family mga sombreros, talagang lalaki ang nasusunod. Kumbaga pa siya yung nangunguna. Tapos mag-approve or mag-disapprove na lang yung babae. So either of the two. Pero talagang kung kayo ay isang Kristiyanong pamilya, nasa gitna ng yung tahanan, nasa gitna ng yung relationship si Lord, ay talagang lalaki talaga ang nasusunod. Kasi sabi dito, but woman is the glory of man. Hindi ibig sabihin na hindi importante ang babae Ayan, baka babash na naman ako. Hindi ibig sabihin na hindi importante ang babae. It's just a level of priority and supremacy. Ayon. For man is not from woman. Kasi ang babae, ang lalaki, hindi
hindi nilikha ng Diyos mula sa babae. Okay? So nandun nakita natin yung kumbaga pa may mas mataas na ranking ang lalaki kumpara sa babae. Tapos sabi dito, for man is not from woman but woman from man. So yun, kinuha nga sa tadyang ni Adan, si Eva, tapos ginawang tao o ginawang babae mga sombreros. Nor woman or was man created for the woman but woman for the man. So ganun siya mga sombreros. Pero hindi ko sinasabi dito na dahil kumaga pa hindi ikaw yung nagtatrabaho, lalaki yung ito po yung karaniwang scenario or setup talaga sa Christian family. Magsing-irog or mag-asawa na may takot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, at saka kumbaga pa kung ang lalaki kung sa kasamaan naman niya or masama ugali at saka mabisyo, di ba? Parang hindi mo na may respeto. So case to case basis po mga sombreros. Hindi po lahat ay applicable at hindi po dapat lahat ay ganun yung scenario mga sombreros, kasi kunwari yung asawa mo ay mabisyo, tapos yung asawang babae i-influensya na rin na magbisyo. So hindi po yung tama. So ang affected nito mga sombreros ang mga bata. Marami ang kabataan, marami ang kumbaga pa maliliit pa ngayon na hindi nila alam yung future nila because parents are separated. Yung nanay hiwalay, yung tatay hiwalay, tapos maagang nag-commit sa relationship na maaga pa sila, hindi pa sila nakapagtapos ng pag-aaral, tapos may mga anak na, so wala silang kumbaga pa proper job, wala silang regular job, wala silang consistent na income. Tapos syempre nakita mo na nalulungkot ka, na medyo naiinis, na medyo concerned, na alam mo yung depende, hindi naman natin alam yung kumbaga pa yung future, yung kapalaran ng bata, pero nakita mo sa current situation parang walang plano yung magulang, yung tatay mabisyo, yung magulang mabisyo, tsaka yung kumbaga pa kahit walang bisyo, kung walang regular na sahod, walang regular na sustento, ay kumbaga pa isang kahig isang tuka mga kasombreros, not unless na magkaroon ng kumbaga pa ng chance ang bata na makapagtapos, na magkaroon ng kumbaga pa makagraduate sa college, magkaroon ng proper na trabaho or decent job, decent na sahod. So yun po mga sombreros, no, kasi if we don't build a strong foundation of relationship sa magulang ngayon, yung magiging resulta nun ay yung kumbaga pa yung kabataan, yung magiging supling, magiging anak ang magsasuffer. That is why good parenting, hindi natin ma-realize yan ngayon because we are not parents yet. Pero ma-realize natin if we are already parents na hindi tayo nag-aral na mabuti, hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, inuna natin yung lakwatsa, inuna natin yung paggala-gala dito, gala-gala dun, tapos nabuntisan, tapos naglasingan, tapos nagkaroon ng early relationship, tapos alam mo yun na mga anak ng bata pa. Sinasabi ko ito mga sombreros because I am really concerned with our future generation. I'm really concerned sa mga kabataang alam mo yun kawawa pagdating ng panahon. Although hindi ko naman sila kaano-ano, pero makita mo kasi kapag naglilingkod ka sa Diyos, you have that compassion, you have that mercy toward other people, even though you're not relatives, even though you're not really connected to each other. Pero alam mo kasi na nandun sa puso mo, parang kumbaga pag nandyan sa puso mo yung awa, nandyan sa puso mo yung concern, you cannot be silent, you cannot, kumbaga pa kung meron ka lang kayang gawin, parang ganun mga sombreros. And yung kaya lang natin gawin is mag-remind, mag-advise, no, magpaalala, yun lang ang kaya natin gawin. And nasa parents kasi talaga dapat yung tamang isip na magulang, no, hustong isip ng magulang, kasi ang mga magulang minsan yung mga kabataan na mga naging early parents, naging early mother, naging batang ama, naging binatilyong ama, dapat maging advance sila na hindi lamang, it's not just all about sex, it's not all about pleasure, it's not about lust, it's not all about fleshly desires mga sombreros ang pag-aasawa. It's all about responsibilities. Kasi marami, sabi nga na-mention ko, libo-libo kung susumahin mo ang responsibilities na magulang, from taking care of the newborn baby, no, sa prenatal checkups pa nga lang, ang sobrang dami na. Mga vitamins, mga gamot, madami mga sombreros, lalo na kapag ikakasal, tapos mag-aalaga na ng bata, no? Lifetime ang parenting mga sombreros, it's a lifetime job. Kung kaya sa isang magulang, sa isang nanay, saludo sa mga magulang, sa mga nanay na talagang responsible when it comes to taking care of their children, securing the future of their kids. Napakahalaga po nun mga sombreros. And
yun nga, sinasabi natin na it's not just all about sarap ang pag-aasawa. Ay marami kasi dito, parang tikim-tikim lang, nagkaanak, tapos naghiwalay, and then looking for another partners, no? So, hindi na nila nirerespeto ang, kumaga pa, ang marriage, ang pagkakaroon ng relasyon ng babae at lalaki, mga sombreros, which in fact, dapat ay talagang sagrado siya. No, sagrado po ang pag-aasawa, mga sombreros. So, yun lamang po, no? Maraming salamat po sa iyo na nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito. I know that God will bless you, and I pray that God will bless you more, your entire family, your kids, your parents, and everyone that is inside of your house, mga kasombreros. Maraming salamat po. Nawa po ay pagpalain kayo ng sangkatutak na mercy, sangkatutak na awa, sangkatutak na grasya, sangkatutak na pag-ibig, because love conquers all. At pag merong pag-ibig sa loob ng tahanan, God also reigns. God also dwells. Maraming salamat po, mga sombreros, mga Kathleen fans. See you sa susunod na segment, and paalam po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.